Well, I hope you're ready for the service. Amen. You ready for the preaching? All right, tumayo po tayong lahat. At once again, let's welcome in our pulpit, Pastor RJ. Amen. 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 All right. Ako nagpapasalamat po na ako po'y nakarating sa 34th anniversary ng ating simbahan. At alam nyo, inabot ko po dito yung pang-4 o pang-5 anniversary ng ating simbahan. Nandun pa po tayo doon sa Bonifacio Naval Station sa loob ng kampo. At kakaunti pa lang tayo. Pero ngayon, wow, wala na mapaglagyan ng tao. Salamat, ako nagpapasalamat sa Panginoon na dito ako dinagdag ng Diyos na simbahan. Kaya, pag pupunta ako dito, mas gusto kong nandito ako. Ayokong pumunta sa kung saan-saan. Mas gusto ko, dito ako natutulog. Maalala ko, dito sa altar na to, pulpit ang tulugan ko. Yan sa mga carpet na yan. Doon sa BNS, ang carpet natin nung araw ay yung kulay green. Alam nyo, naranasan ko yung nag-pray ako, yung amen ko, maliwanag na. Nakaluhod ako. Ito yung kwarto, ito yung tulugan ko. Yung mga ibang full-time, mas gusto nila doon sa ano. Pero ako nun, dito talaga. Parang mas gusto ko dito. Sa akin lang yun. Iba naman yung gusto nila. Kasi mas maganda doon sa may malapit sa nakakapagtago ka. Anyways, again, privilege po na ako'y magkaroon ng pastor katulad ng ating pastor. Magkaroon ng simbahan na katulad ng ating simbahan. Higit sa lahat, magkaroon ng Diyos katulad ng ating Diyos. Ngayong hapon, pag-uusapan natin yung lagi nating naririnig dito sa pulpitong ito. Word na walang kakupas-kupas. Kaya pag-uusapan natin yung word na obey or obedience. Let's talk about committed to obey God. Huwag niyo pong sabihin yon ng Bisaya, hindi committed. Committed to obey God. Parang yung blessing, sabi ng iba ay blessing. Opo. Pero ito'y committed to obey God. Madalas natin marinig, walang preaching ng ating mahal na pastor na hindi natin naririnig yung sumunod sa Diyos. Muli natin pag-uusapan yung pagsunod, yung ikaw ay faithful o dedicated or committed na sumusunod sa Diyos. Let's go to Acts chapter number 5. Acts chapter number 5. Dito po tayo sa sisimulan ko lang po magbasa para medyo makuha niyo po yung istorya sa mga nakakaalam. But dito na lamang po sa halos kalahati. Verse number 17, ang sabi po dito, Acts chapter 5, verse number 17. Ito po pagkatapos po na namatay itong mag-asawa na nagsinungaling sa Diyos. Si Sapphira at saka ni Ananias. Pero sabi ng Biblia, and the believers were the more added to the Lord multitudes, both of men and women, in verse number 14. Tuloy-tuloy po yung paglago ng gawain ng Diyos. So that in verse number 17, sabi ng Bible dyan, then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation, and laid their hands on the apostles. Tingnan niyo po yung kalagayan po ng mga apostles, yung mga mananampalataya. And put them in the common prison. Kinukulong po sila
dahilan sa kanilang pagsunod sa Diyos. But the angel of the Lord, in verse number 19, by night opened the prison doors and brought them forth and said, Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life. Wow, napakagandang maranasan ito. And when they heard that, they entered into the temple early in the morning and taught, but the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came and found them not in the prison, they returned and told, saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers is standing without before the doors. But when we had opened, we found no man within. Matindi, no? Tingnan mo yung miracle ng Diyos. Kailan nyo pag sumusunod tayo sa Panginoon, laging nandun ang miracle ng Diyos. Andun po yung kapangyarihan ng Diyos. Now, when the high priest and the captain of the temple and the chief priest heard these things, they doubted of them whereunto this would grow. Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. Wow, amen. Ganun sila ka committed na magsumunod sa Diyos. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they have brought them, they set them before the council, and the high priest asked them. Sabi nila sa mga apostles, saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? Wow! Talagang binabalaan talaga sila, winawarningan. Pero tingnan natin kung anong sinabi nila. And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. O like Peter. Maganda yung sagot ni Peter, diretsahan. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. What a Baptist, amen? What a Christian. Yan ang Baptist, yan ang tunay na Baptist. Yan ang Kristiyano, hindi takot makulong. Alang-alang sa Diyos. Maganda ito mga kapatid. Yan po pag-uusapan natin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa hapon pong ito. Thank you po na meron kaming simbahan, Panginoon, sa lugar na ito, na katulad po ng simbahan nyo na ito. And thank you also for the leadership, wisdom that you gave to our pastor, O God. At salamat na meron kaming Diyos katulad po ninyo, O God. We love you so much. And thank you for putting us to this church, O God. At salamat po na meron kayong banal na salita na batayan, pundasyon ng aming pagsunod, Panginoon, sa inyo. Pagpalaan niyo po ang inyong mensahe. Iligtas niyo po muli, Panginoon, ang mga bisita po namin. At sila po ay susunod din po sa tubig ng bautismo. Bless us, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na pong mupo. Alam niyo kung meron bang pinakamahalagang sa ating buhay na dapat nating matutunan ay walang iba kundi sumunod sa Diyos. Now the word obey means to follow the commands or guidance or to conform. Conform means to give the same shape
outline or contour to bring into harmony or accord. Pag sinabi nating pagsunod, ay merong pagkakasundo. Merong tinatawag na masarap na samahan. Merong pagkakaisa o pagkakatugma. Merong magandang harmony. Alam nyo, kahit anong ganda ng kanta, kung hindi walang harmony, hindi magandang pakinggan. Naranasan ko, kumakanta kami sa quartet, maalala, hindi ko makalimutan yun eh. Si Sir Willie, si Ma'am Muriel, si Ma'am Jenny, at saka tama, 4 kami. Doon pa sa BNS, hindi ko makalimutan. May bisita pa na Amerikano eh. Pagtuntong pa lang namin, nakalimutan ko yung tono ko. Hindi ko talaga maalala. Susubukan kumanta. Wala sa tono. Kaya, ewan ko kung naalala pa ni Ma'am Muriel yun. Hindi ko talaga makalimutan yun. Hindi ko alam kung sino ang Amerikano na bisita natin. Mula pa simula hanggang matapos, hindi ako kumanta. Kasi susubukan kong kumanta, hindi tutugma dun sa boses nila. Nakalimutan ko talaga. Kaya hindi na ako kumanta. Bakit? Papangit lang. Kahit anong ganda ng awitin, pag inawit mo, hindi maganda yung tono, mga kapatid, masisira lang yung kanta. Pero pagka ang awitin, merong harmony sa isa't isa, napakagandang pakinggan, hindi noise ang awitin, kundi lalo mong ma-appreciate yung mensahe ng awitin. Ganon din po mga kapatid. Alam nyo ba, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagbibigay ito ng magandang harmony sa ating relationship sa Diyos. Kaya napakalaga po ang pagsunod. Kaya makita nyo sila Apostol Pablo, sila Peter, ano sabi nila? We ought to obey God rather than men. Kaya nakita nyo yung binasa natin kanina, kagagaling lamang po nila ng kulungan. Tapos, nagtataka sila bakit nawawala sila sa loob ng kulungan. Sapagkat ang kakampi nila ay walang iba kundi yung angel of the Lord. Alam nyo ba mga kapatid, pagka marunong tayong sumunod sa Diyos, wala tayong ibang kakampi sa buhay kundi ang Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo'y matuto sa pagsunod sa Panginoon. Walang paikot pa, walang paligoy-ligoy yung sagot ni Peter. Sabi niya sa kanila na wala malang kinakatakutan. Diretsahan na sumagot si Peter sa kanila sapagkat ang sabi ng mga high priest sa kanila, did not we straightly command you that ye should not teach in this name, meaning the name of Jesus Christ, and behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine. Wow, napakaganda, di po ba? Napakaganda na. Kitang-kita po natin yung pagsunod nila na maging ang mga taong sa Jerusalem sa panahon na ito ay kitang-kita nila sa mga tao yung resulta, produkto ng ginagawa ng mga apostles in preaching the name of Jesus Christ. Kaya sabi ng Bible dyan, sabi ng Biblia, and intend to bring the man's blood upon us. So sabi ni Peter sa kanila, then Peter and the other apostles, yun ang maganda doon. Si Pedro at kasama ang mga ibang apostles, meron silang harmony. Meron silang pagkakasundo. Meron silang pagkakaisa. Ano yung saan sila nagkakasundo? Sumunod sa Panginoon. Kaya anong sabi nila? We ought to obey God rather than man.
Alam nyo, napakaganda ang simbahan pagka dyan tayo nagkakaisa. Isipin mo itong ganung bilang natin na napakarami. Kung nagkakaisa tayo, nagkakasundo tayo, meron tayong harmony sa pagsunod sa Diyos. Isipin nyo mga kapatid. Palagay ko sa isang buwan, sabi ko nga kay Pastor Sir, sabi ko kahit anong invite natin, wala nang paglagyan ng tao. Alam nyo, fresh pa sa aking isipan, nung nasa BNS tayo, kakaunti pa lang tayo. Kakaunti. Kaya nga nung lumipat tayo dito, yung unang building natin, eto lang oh. Ngayon, hindi na magkasya. Yung sinasabi ng ating mahal na pastor, magkaroon tayo ng building na 5,000 seating capacity. Hindi yun imposible na mapupuno kung tayo ay nagkakasundo, nagkakaisa. Meron tayong harmony sa pagsunod sa Panginoon. Oh, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, napakaganda. Gaano ka-importante yung ating pagiging committed to obey God. Gaano kahalaga yung pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, napaka-importante yung pagsunod natin sa Panginoon. Number 1, to obey God is essential in our relationship to God, even in our family relationship. Alam niyo ba yun na in any relationship, lalong-lalo na yung relationship natin sa Diyos, napakahalaga, nandoon yung essentiality. Kaya nga makita nyo dito, anong sabi ng Bible dyan? Then Peter and the other apostles answered and said, we ought. We ought. Ano ang ibig sabihin yung salitang ought? Means necessary, means must, means needs, means should. Mahalaga, essential. The utmost essential means the utmost importance. Ibig sabihin, pinakamataas. It means it is the basic or indispensable. Ibig sabihin, kailangan. Hindi maaring mawala sa ating relationship sa Diyos, mga kapatid. Hindi maaring mawala yung pagsunod natin sa Kanya. Amen. Maging sa tahanan. Alam yung tinan nyo po, ito, sabi ko nga sa inyo, pag-uusapan natin yung madalas natin marinig. Tinan nyo po, in Ephesians chapter 6, verse number 1. Di po ba napaka-linaw dito na sinasabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord. Amen? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So makikita natin dito, kahit ibaba natin dyan, ay sabi nga ng Bible dyan sa verse number 5, tuloy ko lang, servants, be obedient to them that your masters according to the flesh, with fear and trembling in singleness of heart, as unto Christ, not with eye service, as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will, doing service as to the Lord and not unto men. Mga kapatid, napakahalaga, napaka-essential, hindi maaring mawala, hindi pwedeng tanggalin yung pagsunod sa anumang uri ng relationship. Lalong-lalo na yung relationship natin sa Diyos.
Yung relasyon natin sa Diyos, anak tayo ng Diyos, simula nung tinanggap natin si Kristo. Kaya makita nyo, what is the first step? Naalala nyo ba mga kapatid, yung unang pagsunod natin? What is the first step of obedience? Yung baptism natin. Yung baptism natin, maging yung pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo, pagsunod din yun, di ba? Nung narinig natin na tayo makasalanan, patungo sa apoy ng impyerno, pero narinig natin na si Kristo na ang napako sa cross. Bakit si Kristo napako sa cross ng Kalbaryo? Tingnan natin. Philippians chapter 2, verse number 8. Para makita natin, Philippians, na maging ang Panginoong Hesukristo, kaya nandoon siya sa cross ng Kalbaryo, ang puhunan ng Panginoong Hesukristo, of course, the love of God, pero bakit siya napunta doon sa cross ng Kalbaryo? In Ephesians chapter 2, verse number 8, and being found in fashion, as a man, he humbled himself, became obedient unto death, even the death of the cross. Maging ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang puhunan niya, kaya nandoon sa cross ng Kalbaryo, ay sumunod sa Ama. Bakit? Because for God so loved the world. Wow! Salamat sa Panginoon, mga kapatid ng Diyos, ay maging ang Panginoong Jesucristo, sumunod siya hanggang doon sa kamatayan sa cross ng Kalbaryo because of us. Dahilan sa atin. Kaya nga, in any relationship, obedience is essential. Obedience is indispensable. Hindi maaring mawala. Alam nyo, in fact, mga kapatid, ang kagandahan sa pagsunod natin sa Diyos, maging yung pagsunod ng mga anak sa loob ng tahanan sa inyong mga magulang, it will develop our closeness to God. Yung pagsunod ninyo sa inyong mga magulang, kayong mga kabataan, ay doon lalong madidevelop yung magandang closeness, magandang relationship ninyo sa inyong mga magulang. It will develop your closeness to them. Ganon din po tayo. Alam nyo, pag masunurin tayo sa Panginoon, nadidevelop yung closeness natin sa Diyos. Lalo tayong nagiging close sa Panginoon at lalong nagiging close din ang Diyos. Hanggang sa makita natin, mga kapatid, normal na sa atin, buhay na natin yung sumunod sa Diyos. Pakinggan nyo to. Ano ang mangyayari sa iyo pag hindi ka sumunod sa Diyos? Pero ano ang mangyayari pag sumunod ka sa Diyos? Saan natin gusto mag-ani? Mga kapatid, nakakatakot yung aanihin natin, yung hindi natin pagsunod sa Diyos. Pero napakaganda na aanihin natin, mag-ani mga kapatid, yung reward ng pagsunod. There is always a blessing from the reward or from the product of obedience. Mga kapatid, sabi ko po, itong buhay ko na ito, produkto ito ng pagsunod ko sa Diyos. Again, 30 years ago, hindi man lahat nasusunod, mga kapatid. Pero ang pinakamaganda, hindi naman lahat nasusunod mo, hindi naman biglaan nasusunod natin. Pero ang pinakamalaga, sunod lang tayo ng sunod sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ang higit na nakakaalam kung ano ang nararapat para sa atin. Sapagkat sino siya? Again, tingnan niyo yung kinanta ng choir. He is wonderful. He is the Alpha and the Omega. He is omniscient. He is omnipotent. Siya yung pasimula ng ating pananampalataya hanggang doon sa ating pananampalataya. Hindi man natin kita ang dulo ng ating pananampalataya, pero kung susunod tayo kay Kristo, kapatid, sigurado, secure tayo hanggang doon sa dulo ng ating hininga, kapatid. Because He is the omnipotent God, the all-powerful God. He knows everything. He is the Alpha and the Omega.
Kaya kapatid, hindi mo kinakailangan pang mag-atubili, magduda na sumunod sa Panginoon sapagkat Diyos ang nakakaalam kung anong nararapat sa atin. Oo, mas magandang sumunod sa Diyos kaysa hindi sumunod sa Diyos. Kaya mga kapatid, napakaganda yung sinabi ni Peter. Ano sabi ni Peter? We ought to obey God rather than men. Bakit nasabi may lakas na loob si Peter na sabihin yon samantalang kagagaling sila sa kulungan? Alam niyo kung bakit? Sapagat meron siyang close relationship with the Lord Jesus Christ. Hindi ka na magdududa at mag-aalangan na magsasabi, oh, susunod ako sa Panginoon kaysa sa iyo. Come on, amen. Maging sa pag-aasawa din. Ako nagpapasalamat sa Panginoon na sa aking pag-aasawa dito, sumunod ako sa aking pastor. Nung sinabi niya na, si Sheila, bakit hindi mo ko consider? Sabi ko, kagrupo ko nun si Sheila. Hindi ko siya pinapansin. Siya yung namamansin. Hindi ko alam, pinagpipray niya pala ako. Sana all, sabi ni Owen. Nung sinabi ni Pastor, bakit hindi mo consider si Sheila? Yes, sir. At ako'y nagpapasalamat na siya ang binigyan ng Diyos sa akin. Sapagkat sa akin yun, sabi ko nung araw kung sino ang sasabihin ni Pastor, hindi na ako magdududa, siya na talagang yung kalooban ng Diyos. Sa akin yun. Yung iba naman, may pinagpipray na kaagad. Basta sa akin, sabi ko, bago ako mag-pray, itanong ko muna sa pastor ko kung sino yung dapat kong ipag-pray. Sa akin lang yun, Huwag niyong gagayahin pag hindi niyo kaya. Bakit? Kasi may pinagpipray ka na . Wala namang problema. Hindi lang pinagpipray. Nagkakasundo na kayo. Saan kayo nagsimula? Doon sa kitchen. No, hindi. Biro lang yun, biro lang. Kasi parang maraming nadidevelop doon sa kitchen. Hindi, biro lang. Biro lang yun. Kasi habang nagluluto, nag-imay ng mga gulay, ayan, medyo, yung iba, akala gulay, yung pala kamay na ng dalaga . Mabuti lang hindi nahiwa yung kamay. Gulay pa rin. Pero mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon ay napakalaga sa isang relasyon. Di ba? Maging sa mag-asawa. Come on, amen? Maging sa mag-asawa. In Ephesians, punta natin. Ephesians chapter 5. Paborito po ito ng mga nanay. Amen, mothers? Ano sabi ng Biblia? Submitting yourselves, verse number 21, one to another in the fear of God. Wives, submit. Submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Di ba? Sumunod, magpasakop, magpakontrol. Kaya alam nyo ba, pag sumunod tayo sa Panginoon, ibig sabihin, pinapayagan natin na tayo ay kontrolado ng Diyos. Sino ang pinapayagan natin, pinapaintulutan natin na mag-control sa atin? Yung ating emotion, pera, ibang tao, ibang persona. Pero mga kapatid, pagka ang salita ng Diyos, si Kristo, mga kapatid, ang pagbibigyan natin na siya ang may control sa atin, magpapasakop tayo, susunod tayo, magpapakonform tayo. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, it will develop our closeness.
Di ba? Yung anak mo nga, pag inutusan mo, hindi sumunod. Kinakailangan mo pang sigawan. So pag sinigawan mo, sasama loob niya. Samantalang pagka inutusan mo siya, at nandoon yung pagsunod niya, pagpapasakop niya, yung joy niya, yung relationship niya sa'yo, nadidevelop. Yung closeness ninyo, isa-isa't isa, nadidevelop. Yun ang kagandahan, yun yung kahalagahan, mga kapatid, ng pagsunod natin sa Panginoon. Kaya pag tayo sumusunod sa Panginoon, napakahalaga po sa ating relasyon sa Diyos. Pangalawa, to obey God is better than sacrifice. I hope you remember that. In 1 Samuel chapter 15, verse number 22, sabi diyan, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Mga kapatid, oo, napakaganda, napakalaga yung magsakripisyo tayo sa Diyos. But what is the sense of sacrifice or any sacrifices natin sa Diyos, mga kapatid, kung hindi naman ito bunga ng ating pagsunod sa Diyos? Tingnan niyo si King Saul. Sabi ng Diyos sa kanya, patayin niyo lahat yan, yung mga Amalekites, yung hari diyan, yung mga tao diyan, yung mga hayop diyan, huwag kayong kukuha, lahat yan papatayin niyo. Yan yung utos ng Diyos. Eh nung nandoon na sila, mga kapatid, nung nandoon na sila, nakita ni King Saul at yung mga taong kasama niya, yung mga naggagandahang mga rams. Sabi nila, maganda to ah. Huwag nating patayin, dalhin natin. I-sacrifice natin sa Panginoon, bigay natin sa Diyos. Hindi natuwa ang Diyos. Hindi natuwa ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang gusto ng Diyos, sundin nila. Because any sacrifices na hindi ito bunga ng pagsunod natin sa Panginoon, sapagkat dapat tayong matutong sumunod sa Diyos, mga kapatid, muna sapagkat Diyos ang nakakaalam kung ano ang nararapat sa atin. Because He knows what's best for us. Alam niya yung mas maganda na dapat nating tahakin sa buhay. Kaya ano sabi ng Panginoon? Para saan yung mga sacrifices nyo na yan? Hindi nyo naman ako sinunod. Mas pleasing sa Diyos pag sundin natin siya. Kaya kung gusto mong ma-please ang Diyos, obey God. Obey His Word. Yan ang, in fact, mas mahirap mag-sacrifice kaysa sumunod sa Diyos. Pero bakit baliktad eh? Binabaliktad natin eh. Mas nahihirapan tayong sumunod, kaya ang ginagawa natin, nagsasakripisyo tayo. Baliktad, kapatid. Huwag nating baliktarin yung instruction ng Diyos sa atin. Kasi pag binaliktad natin, lalo tayong mahihirapan. Sapagkat ang plano ng Diyos sa atin, hindi pahirapan, kundi lalong madali ang buhay natin, kaya nga mas madali yung sumunod sa Diyos. Tingnan mo, sabi ng Panginoon kay King Saul, patayin lahat yan, huwag na kayo magdala, lahat yan, patayin, that's it, tapos na yan. Eh, nung ginawa nila, oy, kunin natin to, kunin natin to, kunin natin ito, kunin natin ito, sacrifice natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, lahat kayo disobedient. You disobey me. Samantalang simple lang. Kapatid, ilang mga members na sa ating simbahan na hindi sumunod
Then after that, napahamak ang buhay. Naranasan ko rin hindi sumunod. Pero naranasan ko rin sumunod. Nalala kong nanliligaw ako ng patago. Maraming ganyan dito. Hoy, hindi ko kayo tauhan kasi pinutol ko rin sa sarili ko yun. Samantalang nung nanligaw ako, sabi ni Pastor, ito yun, kain kayo sa Jollibee. Wow! May pang-date pa ako. Samantalang pag nanliligaw ka, patago, kaluskos lang ng aso sa tabi mo, natatakot ka. Tapos sinungaling ka ng sinungaling. Sasabihin mo, wala ka. May relasyon ba kayo? Wala po. Samantalang pag susunod ka, okay, mag-aasawa ka na. Paalam ka lang. Pag nagpaalam ka, aba, masarap pala na kahit saan ka pumunta, sino man makakita, hindi kayo nagtatago. Bakit? Sapagat ang panliligaw mo ay bunga ng pagsunod. Hanggang sa kayo ikakasal, lalakad ka dito sa altar na ito. May blessing ang Diyos, may blessing ang pastor mo. Masaya ang buong simbahan. Come on, amen! Kaya nga laging gusto ni pastor pag may ikakasal dito, family wedding, family church wedding. Masaya ang buong simbahan. Higit sa lahat, mga kapatid, masaya ang Diyos sapagkat sumunod ka sa tamang makadiyos na pag-aasawa. Hindi yung pag-aasawa ng pangkanto. Hindi yung pag-aasawa katulad ng kamunduhan. Pinakamaganda, mga kapatid, yung pag-aasawa na bunga ng pagsunod natin sa Panginoon. Bunga ng pagsunod natin sa ating mahal na Diyos. Bunga ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Sapagkat pagka ikaw ay mag-aasawa, bubuo ka ng makadiyos na pamilya. Iyamang bubuo ka ng makadiyos na pamilya. Bakit? Hindi mo pa sisimulan sa magandang pasimula. Para hanggang doon sa pasimula at tuloy-tuloy ka, kapatid, nandoon yung pagpapala ng Diyos sapagkat ako'y naniniwala na ang pagsunod sa Diyos ay merong kalakip na pagpapala. Umalala ko nung araw, kasal namin sila pagkatapos, ang dami naming regalo. Hindi gumastos yung magulang ko. At lahat, nasaksihan o masasaksihan yung kasalan ninyo. Sasabihin ko sa inyo, hindi naman ako perfectong full-time. Pero at least sinisikap ko na susunod ako sa Panginoon ko. Kaya kayo mga full-time, sumunod kayo. Sumunod. Mag-aasawa ka rin. Gusto mong hawakan yung kamay niya. Tignan natin pag magsasama na kayo. Kung hahawakan mo pa yung kamay niya. Ha? Palagi ko hindi mo nahawakan yung kamay niya. Bakit? Bago kayo ikasal, nagsawa ka na eh. Gustong kausapin. Pag mag-aasawa na kayo, tignan natin kung mag-uusap pa kayo. Number 2, to obey God is better than any sacrifice. Number 3, to obey God is much greater than to obey man. Maganda yung sinabi ni Peter. Ano sabi ni Peter? Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. To obey God
to obey God is much greater than to obey men. Kapatid, meron akong, dito tayo, sa Daniel chapter 3. I know, alam niyo itong istoryang ito. Amen? Daniel chapter 3. Nung itong si Daniel, nagdeklara siya, nang sabi niya, sino man ang makakarinig ng mga tunog ng mga music na ito, ang gagawin nyo, luluhod kayo sa ribultong ito. Nabasahin ko lang dito. In verse number 5, sabi ng Bible, verse number 4, then an herald cried aloud, to you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar, the king, had set up. So nandoon, malaking ribulto. And whoso falleth not down and worship shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. At sino man ang hindi luluhod, agad-agad itatapon doon sa burning fiery furnace. Therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshiped the golden image that Nebuchadnezzar, the king, had set up. Wherefore, at the time, certain Chaldeans came near and accused the Jews. May mga Hudyo na hindi sumusunod. Pero ito yung magandang hindi pagsunod kontra sa kalooban ng Diyos at sumunod sa kalooban ng Diyos. In verse number 9, they spake and said to the king, Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image, and whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon. Andito si Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Sapagkat alam nila na mas matindi, mas mahalaga ang sumunod sa Diyos. Now, let's drop down. Sabi ng Biblia sa verse number 15. Now, if ye be ready that at what time ye hear the sound of the cornet, yung mga naririnig nila, pero sabi ng Biblia, but if he worship not, he shall be cast the same hour into the midst of the burning fiery furnace. And who is that God? Sabi nila, that shall deliver you out of my hands. Sabi ng hari, sapagkat nung araw pag-hari, makapangyarihan, kung anong gusto niya, yun ang masusunod. But Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Walang takot. Sa ibang pananalita, sabi nila sa hari, wala kaming pakialam sa sinasabi mo, hari. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king,
that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Ililigtas man kami o hindi, yung aming Diyos, hindi pa rin kami magwo-worship sa Diyos-Diyosan mo, mahal na hari. In other words, mga kapatid, sabi ng Biblia, sa verse number 19, then was Nebuchadnezzar full of fury, nagalit, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should hit the furnace 17 times more than it was wont to be heated. Pinainit ng husto, mga kapatid. And he commanded the most mighty men that were in the army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung pinakamalakas ng army ni Nebuchadnezzar. Tinali sila, itong magkakaibigan na ito, and to cast them into the burning, fiery furnace. At hinagis doon sa mainit na oven. These men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Hinagis na sila doon. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam niyo kung ano nasunog? Yung naghagis sa kanila. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar, the king, was astonished, namamangha, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, did not we cast three men bound into the midst of the fire? Di ba tatlo lang yung hinagis natin? And they answered and said unto the king, true, O king. O nga, mahal na hari. He answered and said, lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of Man, Jesus Christ. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo, walang pwedeng makasakit sa atin kung susunod tayo sa Diyos na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, the Lord Jesus Christ. Don't you ever know that the God of this CBBC-CSI is the God of Shadrach, Meshach, and Abednego? It is not the God of King Nebuchadnezzar, but it is the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Yun po yung Diyos ng ating simbahan. Kaya makita nyo, mga kapatid, makita natin, simula nung lumipat tayo dito from BNS, actually from BNS, sino yung mga kumalaban sa simbang ito, doon pa lang sa BNS, hindi nagtagumpay. Maraming kumalaban sa atin dito sa Apubay, pero hindi sila nagtagumpay sapagkat yung Diyos natin ay walang makakadaig sa Diyos natin. Kapatid, 34 anniversary pa lamang ng ating simbahan. Kung aabot ito ng 100-year anniversary, kailanman walang makakadaig sa Diyos ng simbahan ito. Sapagkat ang Diyos natin is the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Jesus Christ, the God of Peter, the God of the apostles.
member of our church, wala tayong dapat katakutan. Bakit tayo natatakot? Hindi ba ikaw kayang ipagtanggol ni Kristo? Samantalang na ipagtanggol ni Kristo, itong mga tatlong magkakaibigan. May ebidensya. Mga kapatid, ang Diyos natin maraming ebidensya na ginawa. At patuloy na ginagawa. And why you are afraid? Kaya nung sinabi ko na, susuko ko na yung buhay ko sa Panginoon. Ay grabe, sabi ko sa inyo, yung tatay ko kung mga pinagsasabi niya. Pero sabi ko, hindi ako makikinig sa tatay ko this time. Hindi ko susundin yung tatay ko. Pero susundin ko ang Diyos. I ought to obey God rather than man. Mga kapatid, hindi ka mang kampihan ng iba. Pero, sinong kakampi mo? Jesus Christ. Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi kakampi ng hari. Hindi kakampi ng mga ibang mga tao, kapatid, sa pagkakataong ito. Pero ano sabi nila? Wala kami pakialam kung wala kaming kakampi sa inyo. Hindi kami mag-worship sa ribultong yan. Ha? Pambira, mismo, nung hinagis sila, yung hari mismo ang nakakita doon sa burning, fiery furnace na sa Kristo ang kakampi nila. Di baling hindi kakampihan ng iba. Basta Diyos ang kakampi mo. Wala tayong dapat katakutan. Come on, amen. Wala tayong dapat katakutan, mga kapatid. He is omnipotent. He is omniscient. He is wonderful. He is Alpha and the Omega. He is the Holy One. He is the, mga kapatid, hindi maubos ang habong ito kung di-describe natin ng Diyos. Pang-last. Last na lang po. To obey God is the key of all blessings. To obey God is the key of all blessings. Yung pagsunod sa Diyos ay susi ng napakaraming pagpapala sa buhay natin. Si Kristo sumunod sa Ama, nagkaroon tayo ng blessing of salvation. Maganda tong verse na ito. Let's go to Deuteronomy. Very simple verse, but it is a powerful verse. Chapter 11, verse number 27 and 28. Ano sabi ng Bible dyan? Ano sabi ng Biblia? Deuteronomy 20, verse 11, verse number 26. Behold, I set before you this day. Sino nagsiset? Nagsiset, mga kapatid? Diyos. A blessing and a curse. Oh, verse number 27. Ano sabi ng Bible dyan? And a blessing if ye obey. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Verse number 28. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God. Wow. Amen? Simple. Very simple.
Ako naniniwala mga kapatid na ang susi ng pagpapala ng Diyos ay pagsunod sa Panginoong Diyos. Bakit ka magpapakahirap na hindi sumunod? Na naghahanap ng gusto mong hanapin. Samantalang yung hinahanap mo, ang pinakasusi muna, sundin ang Diyos. Kaya nga minsan, yung hanap ng hanap, hindi malaman kung anong hinahanap. Hindi mo alam, malayo ka na sa Diyos. Samantalang mga kapatid, pag sumunod ka sa Panginoon, madidevelop pa yung closeness mo at closeness ng Diyos sa'yo. Pag sinunod mo siya, at yung mga hinahanap mo sa buhay, ay nandyan na lang, ibibigay ng Diyos. Come on, amen. Tingnan nyo ito ha. Patutunayan ko sa inyo. 28, Deuteronomy. In verse number 2. Ano sabi ng Bible dyan? Verse number 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, it means obey, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Of course, ito'y sinasabi ng Panginoon sa mga Israelites through Moses. Pero mga kapatid, sa panahon na ito, pwede pa rin mangyari sapagkat anak din tayo ng Diyos. Tingnan nyo kung susunod tayo sa Panginoon. I like verse number 2. Ano sabi niya? And all these blessings, plural, shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Ano yung o-overtake sa iyo mga kapatid? Yung mga blessings. Hindi mo na kailangan lumayo at magpakalayo sa church, magpakalayo sa Diyos. Diyos na mga kapatid, ang mag-o-overtake na mga blessings mo. Dagdag pa natin yung verse number 8. Anong sabi ng Bible dyan? The Lord shall command the blessing. Anong gagawin ng Diyos pag susunod tayo? The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Akalain kapatid, ako mas gusto ko na, mas gusto ko maranasan yung uutusan ng Diyos, yung blessing papunta sa'yo. Mas gusto ko mga kapatid, nandito pa lang ako, nauna na yung blessing. Samantalang napakarami sa atin, nandito ka pa lang, nauna na yung problema. Nandito ka, may problema, may another problem, hindi pa nasusolve yung problema, meron na naman, meron na naman, meron na naman. Samantalang pag tayo susunod sa Diyos, na hindi mo pa naubos yung blessing, may blessing na naman, may blessing na naman, meron na naman dito, meron na naman dito. Kaya nga, anong sabi ng Diyos sa mga Israelites? Dadalhin ko kayo sa lupain na pangako ko sa inyo. Anong klaseng lupain? Floweth with milk and honey. Na hindi ninyo pinaghirapan. Hindi naman po sa tinuturuan tayo ng Diyos ng katamaran. Ang sinasabi ng Diyos, pagka susundin lang natin siya, hindi mo na kinakailangan magsunog ng kilay mo, kundi pati kilay mo gaganda sapagkat nandito ka pa lamang. May blessing na naman dito. May blessing na naman dito. May blessing na naman dito. The blessing, God will command it for you and overtake you. Ang mensahe, hindi po paulit-ulit po ito. Sige nga po. Alin ngayon ang pipiliin mo? Sumunod sa Diyos na susi ng pagpapalat, napakaraming pagpapala mula sa Diyos.
o huwag sundin ang Diyos. Makinig kayo. Kung ang pagsunod ay susi ng pagpapala, ang hindi pagsunod sa Diyos ay suso din ng sumpa. Ano ang pipiliin mo, kapatid? Sige nga. Tingnan mo nga na nga lang yung buhay ni Sir Noel. Oh. Palagi ko, may regalo ko mamaya dito. Parang ano lang ang Japan sa kanya. Oh. Ganun-ganun lang siya. Oh. Pero sabi niya noon ay, wala, ayaw ko pumunta ng ibang lugar. Pero alam nyo, yung convincing power ng mga wives. May pwede naman yun, di naman masama yun pagkatama. Pero totoo yun. Tignan nyo po yung mga sumunod sa Panginoon ng mga miyembro sa simbang ito. Makinig kayo. If you will not obey God, growing will stop. When we stop obeying God, our spiritual life, yung growing ng ating spiritual life will stop. When we stop obeying God, the church will stop. When we stop obeying God, all blessings will stop. When Abraham obeyed God, lumabas si Isaac. When the apostles obey God rather than men. Alam niyo sabi ng Bible? And in those days, when the number of the disciples was multiplied. May magandang pagpapala at resulta at produkto ng pagsunod sa Diyos. Pero wala pong magandang produkto ang hindi pagsunod sa Diyos. Now ngayon, mga kapatid, sabi ko sa inyo, paulit-ulit lang naman to eh. Pero maganda yung nauulit-ulit sa atin. Now ngayon, anong gagawin mo na decision ngayon? Susunod ka sa Diyos o hindi susunod sa Panginoon? Tumayo po tayo lahat. Let's come to the altar and kneel down and talk to God. Let's bring our family and make a commitment to God tonight.
Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. Salamat, Panginoon, sa mga anak niyo na binigyan niyo ng malawak na pangunawa na maunawaan po ang inyong salita. Panginoon, hindi po namin kayang arokin ang mga bagay na ito maliban lamang sa pangunawa na binibigay niyo po sa amin. If you will not give us the understanding, O God, we will never be able to receive your word with joy. Thank you, O God, for tonight. Thank you for this message. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Did you get something tonight? Amen. Back to your seats, and I don't want you to miss something. There's a great truth from this passage na binanggit ni Pastor RJ, and I don't want you to miss this, kapatid. Napakaganda nitong talata na binitawan ngayong gabi. Okay? All right, find your seats, back to your seats, and fasten your seatbelt. All right? So, ayoko ma-miss nyo itong truth na ito kasi palagi po natin itong narinig na katulad sinabi ni Pastor RJ kanina. You know, 1 Samuel chapter 15 and verse number 22, if you will turn your Bibles to it, maganda ho yung great truth dyan, okay? Now, sabi ng Biblia is to obey is what? Better than. All right. Pwede mo ba ipakita uli yan dyan sa ating screen? They're still there? Okay. All right. 1 Samuel chapter 15 in verse number 22. Notice what the Bible says there. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices. All right, you can markahan niyo po yung dalawang yan. Burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is what? Let's say it together. To obey is what? Than sacrifice. All right. To obey is better than sacrifice. Everybody say together, all together. Go. All right. Now, notice what the Bible says there, okay? Burnt offerings and sacrifices, yan po ay ginagawa pag nagkakasala ka. You have to offer a burnt offering and sacrifices. It has something to do with your committed sins. Okay? Now, baba ninyo ang pagbasa nyo, and to hearken than the what? The fat of rams. The fat of rams ay mga extra yan doon sa ino-offer nilang animals na binili po nila doon sa patayan bago po doon sa tabernacle. Okay? Meron tinatawag. Listen, understand carefully para maunawaan po natin ang mabuti. Now, lahat na sinasabi ko ngayon, may kinalaman po sa Old Testament since ang binasa po natin is from the book of the Old Testament. Okay? Now listen, makinig na mabuti. Get something from here. Ang ginagawa po ng mga tao noong araw, kasama na po yung mga priest noong araw, ay yung mga taong nagkakasala, bago sila pumunta po sa templo, dadaan muna sila sa market para bumili ng rams, para bumili ng mga hayop na kanilang i-offer doon sa altar para pagtakpan ang kanilang kasalanan. Did you get that? All right, so naunawaan nyo? Yung mga taong nagkakasala, may mga iba't ibang uri po yan ng sacrifice. Meron nagsasacrifice ng dove para sa mga mahihirap. Meron namang ganung mga rams. Merong iba't iba. Depende sa kalagayan po nila sa buhay. Pero bago yan, doon muna, bago kayo pumasok sa templo, merong mga tinatawag na market na doon ang bilihan ng mga i-offer na animals. Okay? Pag nakabili ka doon, dadalhin mo doon sa altar at i-offer mo, papatayin, at may mga division pa uya, may part pa, best part, meron pang part doon yung mga priest, mga ganon. Okay? So in other words, it involves money to buy animals for sacrifice.
Okay? Now, ang sabi ng Panginoon, ayaw ng Panginoon noong bibili ka pa para matakpan mo ang iyong kasalanan. Para hindi na mangyari yon, kinakailang sumunod ka na lamang. So wala ka nang bibilhin, wala ka nang babayaran, wala ka nang pagtatakpan. So you understand, noong Old Testament ito, but in the Old Testament, yan po ay naglalarawan ng mga pwede nating gawin ngayon at mga ginagawa natin ngayon. Na kung inyong titignan, hindi ho natin namamalayan, maraming nabubuhay ngayon sa panahon ng New Testament na ang kanilang kaugalian ay nasa Old Testament. In what way? Alright? Because they think, iniisip nila na sila ay may pera at makakapagbigay sila ng offering. Pwede na silang hindi gumawa ng mga bagay na dapat pinagagawa ng Panginoon. Pwede ka nang hindi mag-soul winning basta mag-offering ka lang. Pwede ka nang hindi umattend basta pag-attend mo uli sa susunod, pwede mo nang i-forsake yung assembly na sinasabi sa Hebrews chapter 11 or chapter 10. Not forsaking the assembly of ourselves is the manner of some is. Basta't pagbalik mo ay may malaking offering ka. You see, pwede ka nang hindi magbago ng pag-uugali mo basta't may pang-offering ka. So you understand that? Now, ang hindi natin namamalayan, ito yung great truth dito. Ang hindi natin namamalayan, yung offering natin na turn na into sacrifice. Did you get that? All right, one more time. Parang humina yung sound ko. Na-turn na yung offering, all right? Now, listen now. All right, mamaya mag-o-offering tayo. Ako mag-o-offering din ako mga kapatid. Sinisiguro ko kapatid na ang ibibigay ko ngayon ay offering talaga. This is not a burnt offering. This is not a sacrifice. Because I have nothing, I don't have a sin na kinakailangang bayaran ko at takpan ko. Now, ano ang offering ko? Ito'y pagsunod sa Panginoon at pasasalamat. If God desire it, if God commands it, if God demands it, and God desire it, then I will give as thanksgiving and in obedience to God's command. Now, pero kung nagbibigay ako, na out of obedience, yung aking pagbibigay, hindi na tuloy nagiging pagbigay, kundi bayad na sa aking ginawang kasalanan. Takip na sa kasalanan. You understand? Na-turn yung offering ko into sacrifice. Nakukuha niyo mga kapatid? You see, kaya nga mga kapatid, pagka tayo ba'y nagbibigay, tayo ba ay nagbibigay bilang pasasalamat and in obedience to God's command. Kaya minsan, hindi ho tayo pinagpapala sapat ang ating offering ay hindi na in obedience to God's command or thanksgiving, but sacrifice. Nang sabi ng Panginoon, to obey is better than what? That's it. Maliwanag ho mga kapatid. You see that? Ilan sa atin mga kapatid na merong kaugalian na because makakapagbigay tayo ng malaki, malaki rin ang tingin natin sa sarili natin, at yung nagbibigay ng maliit ang tingin natin sa kanila. So, naunawaan nyo, may mga bagay na pinagtatakpan po tayo sa ating pagbibigay. Kaya yung ganong klaseng pagbibigay, hindi acceptable sa Diyos. Palagay ko maliwanag po yun. Kaya ang mismong sabi ng Panginoon, to obey is better than sacrifice. Malabo pa rin ba yun? Am I clear to you? Kapatid, ako yung pastor ninyo, kaibigan nyo ako, nandito ako para turuan kayo kung paano kayo i-bless ng Panginoon. Yun ang trabaho, kapatid, ng pastor. Dalhin kayo sa mataas uri ng paglilingkod sa Panginoon. Dalhin kayo kung saan kayo itinalaga ng Panginoon. Alright? Now, kaya huwag niyong papahintulutan na yung inyong thanksgiving
at yung inyong offering na in obedience to God's command ay maging sacrifice. Because obedience is better than sacrifice. Ayaw ng Diyos, nagagamitan mo ng pera para matakpan mo yung kasalanan mo. Mic, test, 1, 2. Kundi ang gusto ng Diyos, gaano man kaliit yan, kung yan ay in obedience to God's command, at bilang pasasalamat mo sa Panginoon, napakalaking puntos mo yan sa Panginoon. Maliwanag, di ba? So nakita nyo ang pagkakaiba? Bakit sabi ng Diyos, to obey is better than sacrifice? Bakit sinabi ni Samuel, to obey is better than sacrifice? Tandaan natin si Samuel ay priest yan ng Panginoon. Right? So naway maunawaan po natin ang pagkakaiba niyan. Magbigay tayo bilang pasasalamat sa Panginoon, magbigay tayo in obedience. Huwag tayong matuwa doon. Alam mo, pagbibigay ko, grabe ang sacrifice ko. Grabe. No, forget it. Okay? Wala kang dapat i-sacrifice. Sumunod ka lang sa Panginoon. Mga kapatid, masaya pati pag sumusunod ka sa Panginoon. Klarado po? All right. Amen. That's good message. Amen. So at least meron kayong idea dito. Sinasabi ko po sa inyo from 1 Samuel chapter 15 and verse number 22. Amen. All right. Let's go to the Lord. Let's give. Amen. Bilang pasasalamat and in obedience to God's command. Give and it shall be given. That's the principle right there. Okay? All right? Tayo po'y dadako sa ating